O magbatian muna tayo. Alam nyo, sa amin, alas 5 pa lang, ay naririnig ko na yung Roman Catholic Church doon na nagsasabing, mahabag po kayo sa amin. Ano na yon yung sinasabi? Yung laging may karoktong na, mahabag po kayo sa amin. Sabi ko, buti pa tong mga Roman Catholic, alas 5 pa lang, humihingi na ng habag sa Diyos. Ano kaya yung mga anak ng Diyos, may humihingi na kaya ng habag? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, nakahingi na ba ng habag yan? Ay, ang lakas pa naman ng trompa sa amin, ang laki ng trompa. Kaya yung grupo naman ng marami din doon sa aming mga iglesia naiingayan sila. Kasi napipilitan silang umaga ng gising kasi yung trompa, lalo na may mga matataas na bahay, sa kanila nakatapat. Yung trompa ng Catholic Church doon, magkahiwalay na ganun. Kaya napakaswerte ng mga tinatapatan. Mahina yung dating sa amin kasi mababa yung lugar namin. Pero yung may mga second floor ay talaga namang naiingayan. Siyempre, alam naman nating magkalaban na reliyon yan, hindi magkasundong reliyon. Kaya ingay na ingay sila. No? Pero isang bagay din yun na maganda, no? Yung naririnig mo ng Panginoong Diyos, mahabag po kayo sa amin. Ayon. Pero ang totoo, ang kahabagan ng Diyos naman ay nasa atin na. Kaya magbatian tayo ngayon sa umagang ito. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ang kapayapaan ng Diyos ay nasa sayo. Di ba? Medyo ingay-ingayan natin kasi sa langit talagang pagpunta natin doon, maingay mga kapatid. Oo, maingay doon. Kaya ang buhay ay laging ina-isolate. Nako, hindi bagay sa langit. Naalala ko lang yung kwento nung narinig kong pastor Kahit daw ang born again, dalhin mo sa impyerno, tatanggihan ng impyerno. Ipagtatabo yan, sasabihin sa iyo ng leader nila at ng mga demonyo, hindi ka bagay dito, ang ingay mo. Kasi yun daw, di umanong Kristiyano na ipinasyal ni Jesus sa impyerno, hanggang impyerno, praise the Lord, walang tigil ng kapupuri, ay yung mga demonyo ayaw ng ganun. Kaya nagkaisa yung grupo ng mga demonyo sa impyerno na nagsasabing, hindi nararapat ang taong yan dito sa lugar natin sapagkat napakaingay. Hanggang dito, walang tigil ng praise the Lord. Pag ikaw kaya, halimbawa ay pinasyal lang ni Lord sa impyerno, magiging maingay kaya ang impyerno? Siyempre ang impyerno, di ba, wala kang ibang maririnig doon, kundi puro daing. Parang ganun lang. Puro daing. Dito, sa lupa pa lang, huwag kang magdadaing. Baka maging bumagay ka sa lugar na yon. Kaya pag nasa loob ka ng church, wherever you are, dapat tayo ang may pinakamaingay. Di ba? Kasi, we are alive. I am alive. Di ba? Alam niyo yung practice ng mga simbahan ng araw, nung panahon namin, yung pastor, pag sinabing, practice tayo ng ganito, Yung isang grupo, sasabihin, I'm alive and enthusiastic. Alert, I'm alive, alert, enthusiastic. Sabi, dito sa kanan, pag sinabing alive, tayo sila. Tapos, pag dito, alert, tayo sila. Di ba? Kasi pinapakita nilang pagiging alive dahil si Lord alive. Di ba? Gusto nyo, practicein natin para hindi tayo bilong sa hell? Para kahit sa hell, ipagtabuyan tayo. Hindi ka bagay dito, doon ka sa langit, sa grupo mo. Dapat doon ka sa mga mahilig mag-praise the Lord.
Pag hindi tayo marunong mag-praise the Lord talaga, lalo na pag araw na ganito, kasi not all the time, hindi tayo nakapag-praise the Lord, di ba? Imagine mo, kung ikaw nagtatrabaho sa opisina at doon pa lang sa first floor, ground floor ng building na papasukan mo, praise the Lord, praise the Lord. Palagay ko talagang hindi ka, pagtatabuyan ka. Ano ba naman itong taong to? Parang baluna. Di ba? Well, markado talaga tayo ng ganyan, whether you like it or not. Pagka born again ka, minsan nagsasalita ka rin mag-isa, di ba? Okay. Sana may ipasyal si Lord sa impyerno at nang mabalitaan naman kami. Ano? Mamili kayo ng gusto nyong ipasyal ni Lord sa impyerno. Yung naka-blue? Yung ayaw kong tumingin yung naka-red? Yung naka-white? O yung naka-bestida? Yan. Kaya, nakasalamin? O yung katabi mong tatahi-tahimik? Sana yan, mamili na lang. Bahala na si Lord. Hayaan na ang kalooban ni Lord ang siyang masunod. Okay, sa Book of Revelation po mga kapatid, hindi tayo masyado magpapakalalim dito sa binasa po natin. It is just a simple message na regarding you and our work dito po bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Pero bago yan, ay dumulog tayo uli sa harapan ng Panginoon. Ama, buong puso po kaming muling lumalapit at dumudulog sa iyong banal na harapan sa umaga pong ito. Buong tapang po kami sa pangalan ni Jesus na lumalapit sa iyong banal na harapan, na ikaw rin naman po nagbigay sa amin ng karapatan, Lord, na makalapit sa inyo. At inaangkin po namin itong pribilehiyong ito, Panginoon, na makalapit po sa inyo. Dalangin po namin, Lord, na ang kalooban niyo po, ang presensya niyo, ang iyong banal na salita, ang maluklok at mapurihan, maluwalhati sa umaga pong ito. Ikaw lamang ang madakila. Ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat sambahin sa lugar na ito, Panginoon. At dahil tinipon niyo po kami, Ama, sa umagang ito, bigyan niyo kami ng isang isipan, damdamin, pagnanais na makapagbigay tuon sa iyong banal na salita. Sa mensaheng ito, Panginoon, umasa po ako na ikaw ang siyang patuloy na magpupuno sa bawat isa sa amin bilang isang sisidlan. At ikaw rin po magpaalala ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang siyang tumawag, nagbigay ng buhay, pag-asa, at kakayahan upang magawa ang mga naisin mo dito sa lupa. Maraming salamat po at muli isensitize niyo po ang aming mga espiritu. Maging sensitive kami, Panginoon, sa boses ng iyong espiritu sa umaga pong ito. Maging sensitibo kami sa nais mong gawin sa umagang ito. Maging sensitibo kami, Panginoon, sa ibig mong ibuhos sa umagang ito sa aming mga buhay. Lord, sumasang-ayon po kami na ang lugar na ito ay lugar ng pagsamba, lugar na banal, lugar na kung saan ikaw ang aming itinataas. At sinasaway po namin, Panginoon, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng mga emisaryo ng dyablo, lahat ng pangungulit ng dyablo at nais magnakaw ng iyong salita sa aming mga puso at isipan, pandinig, ay aming pong pinuputol at pinagbabawalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. At dalangin po namin ngayon sa oras na ito ang iyong malayang pagkilos at pag-abot sa amin. Let your anointing fall upon us, O God. Sa bawat tatay, nanay, kabataan, mga bata, maranasan po namin sa inyo, mula sa inyo, Panginoon, ang iyong glorious presence in the mighty name of our Lord Jesus Christ, the great Amen of heaven. Amen and amen.
Sino po rito na naka-encounter na parang isang taong napaka-hard na abutin o kausapin with regards of the gospel? Yung ang hirap niyang makausap, ang hirap niyang bahagian. Kahit saglit lang, o kahit na sabihin natin, matagal mo na siyang binabahagian, pero parang hard to get siya. Meron na po ba? Naalala ko lang yung last Sunday, 3 kami magkakasama. Nina Pastor Manny at Brother Jason, nagdala kami ng mga invitation para sa gawain. At sabi ko, tara, bili tayo ng ice cream. Doon sa may kanto, na pababa ng ilog, may nagtitinda ng ice cream. So bumili kami actually ako nagtanong, sabi ko, magkano po ice cream? Walang mura, puro 25 pesos. Ano hong cone? Yung sweet cone, yung malutong. So naka-smile naman yung lalaki. Tapos, nung binayaran na, di okay na, inabutan ko, sabi ko, Kuya, ito yung nag-i-invite kami ng gawain. Meron kaming gawain dyan, malapit lang dito. Nung tinanggap naman niya, tapos, binasa naman niya. Sabi ko, Kuya, dyan lang yan sa malapit. Alam niyo, sagot sa akin, matapos namin bilhan ng tigi-tigi isang ice cream, na masungit pala. Hindi na siyang umiti. Alam niyo, sagot nung sabi ko na malapit lang po tayo, alam ko. Ngalingali kong, sorry for the word sa isip ko lang to. Ngalingali kong sumangain ng ice cream Kanina, ang sweet mo, ngayong bayad na at nilalaplap na namin yung ice cream, nagsungit na, sabi nung dalawa, ang sungit, pastor. Habang kami nandun sa tabi niya, at tinitingnan naman niya. At habang kaming 3 ay sabay-sabay na, tinitingnan na namin yung reaksyon niya habang binabasa, hanggang maubos namin sa tabi niya yung ice cream. So parang ang tingin ko, napaka-hard to get nitong lalaking ito. Sabi ko, buti na lang, maliit-lit ka kaysa sa akin. Di bale, may kasama akong malaki-laki kaysa sa akin. Si Brother Jason po yun. Kaya sabi ko, hindi alam ng tao, pinangaano ko siya, malaki tong kasama ko. Huwag ka lang titingin sa katabi niya. Mas maliit kaysa sa akin yun. Kaya sabi ko, may mga tao talagang, doon pa lang, makikita mo ng medyo mahirap sharean kasi through the pamphlet pa lang, makikita mo ng may sungitan ng dating. So, hindi ko naman siya ginajudge, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi in a simple way, binigyan niya naman ng pansin yung invitation tract namin at binasa naman niya. So, hindi ko nga lang alam kung ikinip niya yon or inilagay doon sa basurahan. But anyway, sabi ko nga, we're very grateful to God kasi binigyan niya naman ng pansin. So, kayo po, ano yung yung tao na parang gusto niyong makausap, bahagian, pero parang naramdaman niyo na parang antigas nitong taong ito? Diba? Mga hard person. Mga hard to get people. Diba? Minsan pag tinignan po natin, pagkatila iba ang status niya, medyo may datingan medyo nahihirapan na tayo, parang ang hirap nito. Parang aral ito. Hindi po lahat na nag-aral actually sa secular ay alam nila yung ating ibinabahagi. Tandaan po natin, ang wisdom natin is coming from God. Ang wisdom nila is coming from Roman school. They are graduated from the Roman school. Pero tayo, nagpapatuloy sa learning, tinuturuan tayo ng Panginoon, tinuturuan tayo ng mga strategy, tinuturuan tayo ng mga pamamaraan kung paano magbahagi ng salita ng Diyos. Remember, yung sikat na dating buhay pa noon sa radio station sa DZRH, sabi niya, Tia Deli ba yun? Tia Deli? Nung narinig ko, sabi niya, meron palang totoong taong nabuhay na mahigit 900 years. At that time, kausap niya si
old na rin eh. Pero I don't know kung pareho ng patay. Si Tia Deli, alam ko patay na. Pero yung kausap niya, hindi ko alam kung buhay o patay. Pero doon sila, doon sila namangha na may tao palang na buhay na ganon. Kita nyo? Anong age noon ni Tia Deli? Siguro mga 3 or 4 years ago ko lang narinig yung ganon. Pero yung exact date niya, siguro bago siya mamatay, nalaman niya may ganun palang istorya sa Bible. And even the latest Miriam Defensor, ganun din. Namangha sila na meron pala sa Bible na ganung story. Which is, itong mga taong ito ay hindi nabiyayaan na maunawaan nila, makita nila ang hiwaga ng Ebanghelyo. Di ba? So, purihin ang Panginoon. Sa libutan ito. Amen? Kaya yung katabi mo, na kung yan ay Christian, believer, disciple of Christ, matalino yan. Kaya lang, titingnan natin itong mensaheng ito, baka medyo may sabi tayo ng konti. Okay? So, fasten your seatbelt, and then relax, and focus your heart and mind to the Word of God. Okay, sabi po, isa sa mahirap na abutin ay hindi yung galit sa Diyos. May na-encounter na kayong taong galit sa Diyos? Talagang galit sa Diyos. Alam niyo po, sa Marikina, merong, sa parting dito sa gitna ng Concepcion, meron po dyan isang barangay na pag bumaba ka, pag inisip mo, walang bahay, pero pag bumaba ka doon, kabahayan doon. Kasi meron akong binabaybulan nung araw, pag pumasok ko sa bahay, malaki yung bahay, malaki yung lote ha. Tingin ko sarili po nila, pero hindi sila nabiyayaan that time na mapatayo ang magandang bahay. Ang bahay na yun, poste kahoy, tapos mataas yung kisame, tapos merong parang sinahigan lang nila for the second floor. At pag nagluluto po sila, kahoy ang gamit. Kaya bago kami mag-Bible study, lumuluha na po kami. Without the touch of God, kundi with the touch of cloud. Masakit sa mata yung usok eh. Kahoy ba naman? O di ba, hindi pa kayo nakapag-Bible study na habang nagba-Bible study, tinuturoan mo, nagsasaeng, tapos yung usok pumapasok sa mata mo, habang nagsishare ka, nagluluha ka na? O, di ba? Pero, yung kalagayan ng taong ito, mga kapatid, ay parang galit sa Diyos. Bakit sila na doon? Sa kanilang kondisyon. Bakit may mga taong mayaman at sila ay mahirap? So may mga tao, hindi komo ang tao ay mahirap, malapit sa Diyos. Kundi may mga mahirap talagang galit sa Diyos. I don't know kung mayaman. Kung pag nakausap mo sila, ay galit pa rin ba sila sa Diyos? Pero ang totoo, hindi raw po ito yung mga taong mahirap abutin. Yung mga galit hindi yung galit sa Diyos, no? Kundi yung walang pakialam o interest. Hindi hostile o kaaway, pero hindi rin naman angry. Parang okay lang sila, pero spiritually asleep. Ayan. Ito yung sulat ng ating Panginoong Yesus na itinala ni Apostol Juan nung huling panahon niya, no? Sa iglesia ng Laodicea. Isang simbahan, so take note, ito po isang simbahan ha, either na ito ay individual or a group. Ayan. Isang simbahan na komportable pero walang alab. Jesus said, I know your works. Sa verse 15. At malamang ito rin po ang hamon sa atin ngayon. So dito pa lang po, tingnan natin. Ilan po sa atin ang naniniwalang tayo ba ay comfortable church? Komportable. So this is not the church, itong church building, ito ay lugar sambahan. Lugar tipunan. Dito tayo lahat nagtatagpo para ano? Para sumamba sa Panginoon,
para mag-training, para pasalamatan ng Diyos, para dito ay makasayaw-sayaw rin, para dito ay makapagtaas ng kamay, para dito ay makasigaw ng hallelujah. This is the church building, but we are the true church. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang tunay na simbahan. Yan. Kaya pag sinabi mo, saan ka pupunta? Sa church. Saan ka pupunta? Sa church. Parang mali, no? Saan ka pupunta? Sa pananambahan. Hindi church, because I am the church. Diba? Pagka sinabi ng kapitbahay mo, pupunta ka saan? Simbahan. Naliligaw na yung taong kausap mo. Sino ang simbahan? Tayo. Saan tayo pupunta? Sa pananambahan. Saan tayo ngayon naroroon? Sa bahay pananambahan. So, this is the church of Laodicea, no? Simbahan po, tao ang sinulatan ni Apostol Juan. So sabi ko nga po, at malamang ito rin ang hamon sa atin ngayon. Alam niyo sa 7 churches, daanan lang natin ng konting-konti, lahat yata may hamon, maliban sa isang iglesia. Lahat. May sablay. No? Lahat may sabit. Isa lang yung sa tingin ng Panginoon ay talagang yung commendation ng Panginoon is almost perfect. Wala siyang sinabing, pagsisi ka, pag di ka nagsisi, tinan nyo ha, yung salitang repent dito, it doesn't mean na prior ito sa salvation, kundi sometimes, mismong yung church need repentance. Not just confession. It needs repentance. Kasi dito, ginamit yung repent. Hindi niya sinabi, hindi niya ipinasulat kay Juan na you have to confess, kundi you have to repent. Kasi mabigat po, no? So, kung sasabihin po natin, lahat itong sinulatan, kaya po 7 churches, ay talagang malapit na kay Lord to, nasa loob na, damdamin na, nasa isip na ng Panginoon. Kaya nga, ganun ka-concern si Lord, kasi sinulatan niya. Diba? Ganun kamahal ng Panginoon itong mga churches na ito. Sabi ko po, except one, na hindi kailangan mag-repent. Alam niyo kung anong church yun? Ha? Sabi mo sa katabi mo, uy, ano daw yun? Kaya po mahalaga talaga, may sariling Biblia. Ako yung magtatanong lang, paano ka na born again without the Bible? At nagpapatuloy na walang Biblia. Ha? Di ba? Mamaya, pagtulog nyo, tingala kayo sa kisame, Lord, paano ba ako na born again? Tanong lang naman. Huwag kayong magalit sa akin. Okay, ang pamagat po ng mensaheng ito, breaking through apathy. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, apathy. Di ba may kanta ito? Dapat apat. Apathy, pati, apathy. Alam niyo, narinig niyo na yung kantang yun, apathy? Ayan, apathy. So, hindi pwede ang tatluhan, ha? Dapat apat. Ayan, tama yung linya na yan, apat. Eto, bungal to dadalawa. So, ang laki na responsibilidad nyo. Lamnan nyo po yan. Mga kapatid, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, 5 5 ang dapat nyong ilaman dyan, ha? So, breaking through apathy. Pagbasag sa kawalang interest. So, apathy, lack of feeling or emotion, which is impassiveness. Kawalan ng pakiramdam. The next meaning ng apathy, lack of interest or concern. Indifference. Pagwawalang bahala. Yan. So ang tanong, paano natin mababasag ang spiritual apathy at mas maalab sa evangelism? Tandaan po natin, nabubuhay tayo,
hindi lamang magkaroon ng mapayapa, nagliliwanag na buhay sa mundong ito. Tinawag tayo ng Panginoon in a very great purpose sa buhay natin, and that is the work, the job of evangelism. Para pagdating ng araw, Lord, yung pong binigay niyong talent sa akin ay nagbunga. Sino may mga talents dito? Binigyan ka ng talents for the work of evangelism. Kaya lahat ng talents may dahilan kung bakit ibinigay sa iyo ng Panginoon niya, whatsoever po yan. So paano nga po ba mababasag ang spiritual apathy po natin? So ang pagiging malamig o okay lang, very common yung word na okay lang, ano? Siguro, madalas itong marinig po natin sa mga offices, sa schools, sa mga gatherings po natin. Oh, okay lang yan, okay lang yan. Late na naman ako, sorry ha, late na naman ako. Hindi, okay lang yan. Very common words. Okay lang yan. Diba? Sa kainan, pag may na-late, naku, sorry, late ako. Meron pa ba? Okay lang, meron pa. Diba? Yung very common words na okay lang, madalas nating marinig. Yon, okay lang. So, ang pagiging malamig o okay lang sa pananampalataya ay delikado. Tanda po natin na tinatawag tayo ng Diyos na may init o apoy, malasakit at may misyon bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. So remember din po, sabi ng aklat ng awit, you are created wonderfully. Created by God wonderfully. Diba? Kaya yung pagiging wonderful doon, ako naniniwala, may kasamang alab. Yan. So tara, at sama-sama po nating alamin kung paano mababasag ang spiritual apathy. Unang-una, number 1, R with R. Recognize with reality. Ano po yung reality? Sa Revelation chapter 3, verse 15 to 17. Saan ba yung Revelation sa Bible? Nasa una ba yun? Nasa uli yan? Nasa uli, no? Parang, hindi ba katabi ng Matthew? Sinong naniniwalang katabi ng Matthew? Wala naman. So, sang-ayon kayo, nasa uli yan. Okay. 15 to 17. Sabi po rito, I know what you do, you are not hot or cold. I wish that you were hot or cold, but you are only warm, not hot, not cold. So I am ready to spit you out of my mouth. You say you are rich, you think you are wealthy, and don't need anything, but you don't know that you are really miserable, pitiful, poor, blind, and naked. Now, imagine niyo po, this is a church. Pero yung kondisyon niya, di ba? Pero maraming Kristiyano, mga kapatid, ang hindi po ito nare-recognize. So, kailangan po natin na ma-recognize po natin ito. Ma-recognize po natin. So, recognize the reality. Dahil sa isang church, may realidad. Pinapakita yung realidad. Na hindi common church, ay super hot, super cold, pero ito, it talks about yung pagiging lukewarm. Na nagsasabi pa nga, ako'y mayaman at hindi na nangangailangan. Di ba? So tingnan natin, yung Laodicea. Laodicea was a city about 80 kilometers southeast of Philadelphia and about 150 kilometers due east of Ephesus. Para bang from yung sa Philadelphia, hindi siya masyadong kalayuan doon sa Laodicea. Actually, ang Philadelphia is the only church na walang sabit na iglesia doon sa 7 churches. Yung Philadelphia. Sabi, about 150 kilometers due east of Ephesus. Kung ang Ephesus nasa baba, sa bandang itaas,
nandun yung Laodicea. Parang sa amin lang, dito ang Marikina, 150 kilometers, nandun ka na sa Laguna. Ganun lang kalayo, mga 150 kilometers. Or mas malapit pa. Ayun. So, how about the word cold? Cold and hot. Alam niyo po, nung ako nasa Saudi, alam niyo naman ang Saudi ay isang disyertong bansa. May mga kapatid tayo nanggaling na rin ng Saudi. Pag dating ng summer po, mga kapatid, kailangan, gabi pa lang, may tubig ka ng inipon. Kaya napakahalaga doon kung may sarili ka o personal na drum. Kasi pag wala kang inipon na tubig during summer, ang ipapaligo mo ay kasing init ng pinakulong tubig. Sa panahon na yon. Kaya napakahalaga yung malamig na tubig kasi doon makakakuha ka ng libreng tubig sa mga tabi ng kabahayan sapagkat sila nagpo-provide po ng gripo para sa mga taong walang sariling tubig. At pag kumuha ka ng tubig doon, napakalamig na galing naman sa freezer ng refrigerator. At pag malamig, mga kapatid, nakapagre-refresh po ito. So dapat, gabi, ipon ka na ng tubig para kinabukasan, kahit mainit ang panahon, may malamig kang tubig na ipapaligo. Para ma-refresh po yung katawan mo. Okay, spiritually cold. Dito, malamang na nangangahulugan ito ng lubos na pagtanggi sa Ebanghelyo ni Kristo. O kahit na ang lantarang pagtutol dito. Ito yung kondisyon ng taong malamig. Ng taong malamig. Yung may lubos na pagtanggi sa Ebanghelyo. Again, hindi po dito pinag-uusapan ang unbeliever. Ang pinag-uusapan po natin dito, church. Okay? Church. Ang hot naman, di ba meron ding gamit ang hot? Sino po dito ang ayaw na ang kape ay malamig? Pero ngayon, uso ang kape, may yelo pa. Di ba? Pero yung panahon naman ng yung hot na tubig, ay malaki rin naman ang naidudulot nito. Kasi sa panahon din noon, sa Middle East, kapag panahon ng mainit, kailangan mo ng maraming lotion. Kasi puputok ang iyong labi, puputok ang iyong mga balat, magpapawis ang iyong mga paa. Parang bitak-bitak po yan, makikita nyo, dahil sa sobrang init. Pero yan naman ay ginagamit sa panahon ng taglamig. Sa Saudi, wala pong ulan ng niebe. Pero yung lamig ng niebe at lamig sa disyerto, halos parehas lang. Kaya niyang pag-usukin at tanggalin ang tenga mo sa sobrang lamig, pero kailangan mo. Yun yung panahon na kailangan mo naman ng init. Yung init. No? Kaya sa panahon naman ng taglamig, hindi mo kailangan ng aircon, ang kailangan mo ay heater. Heater naman. Para ikaw naman ay makaramdam ng init. So tingnan natin, sabi rito, ang mainit ay nangangahulugan ng pagmamahal sa Ebanghelyo at maalab na sigasig para kay Kristo. Ang lukewarm, anong Tagalog ng lukewarm? Ito ay malahininga. Okay? Sino po ang gusto tubig dito malahininga? Ang malahininga, pag sinalo mo ng iyong palad, ang iyong hininga, yan ang malahininga. O, practice tayo. Ilagay nyo yung palad nyo sa inyong bibig at sabay hinga. Ha. Mainit o malamig? Lukewarm. Sa tatlong ito, mga kapatid, ito ang puna ng ating Panginoon. Pero ang sabi, malahininga, nangangahulugang hindi nagiging
masyadong pabor o laban dito. Hindi siya laban, pero hindi rin siya pabor. Kaya kasi nga, lukewarm. Para bang hindi siya laban kay Kristo, hindi rin naman siya pabor kay Kristo. Kasi nga, lukewarm. No? Kundi isang anyo ng kabanalan na kulang sa kapangyarihan nito. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, talatang 5. Walang puso kay Kristo, ngunit ayaw namang talikuran ang reliyong Kristiyano. May anyo ng kabanalan, pero kulang sa kapangyarihan. That is the very Christian na lukewarm. At ito po ay opposite sa Romans chapter 12 verse 11 and 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ang sabi po rito sa Romans, as you serve the Lord, work hard and don't be lazy. Be excited about serving the Lord. So sa pagsiserve pala sa Panginoon, dapat lagi kang excited. Walang konting dama ng pagiging tamad. Ang sabi pa nga, work hard. Sino ang nagsabi? Si Paul. Kanino sinabi? Sa mga Roman believers. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi po again ni Paul sa mga taga-Korinto, so my dear brothers and sisters, stand strong. Don't let anything change you. Always give yourselves fully to the work for the Lord. When we say fully, ano po ba ang ibig sabihin ng fully? Buo. Hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng 1/2, 1/3, 3/4, 2/3. It must be whole. Buong buo. Sa kanino ilalagak? To the work for the Lord. To the work for the Lord. Hindi pwedeng parang salitang lukewarm. Kaya po opposite eh. Di ba? You know that whatever you do for the Lord never wasted. Or never waste. Hindi magiging sayang. Minsan nga, sa mundong ito, nag-aaral ka ng pagkahaba-haba, tapos, yung trabaho hindi akma sa pinag-aralan mo, di ba sayang? Nag-try na kayong mag-interview ng security guard sa mga fast food kung ano ang mga tinapos nila? Hindi pa, no? Try it. Malalaman nyo kung anong mga course yan. They are all graduated 4 years in college. Hindi akma ang kanilang trabaho sa kanilang pinagtapusan. Sayang. Sayang. Pero ang magtrabaho ka fully for the Lord, walang sayang. Sabi mo sa katabi mo, pag nagtrabaho kay Lord, sabihin mo, wag mo akong tingnan. Sabi ko yung katabi mo. Pag si Lord ang boss mo, walang sayang. Kami namang inyong mga minamahal na pastor, hindi kami nanghihinayang sa mga taong lumipas sa aming paglilingkod. Ang hinihintay na lang namin ay ang rewarding ceremony. At handa na ang ulo namin para patungan ng maraming korona. Yung ulo niyo ba, pinaghahandaan na? Handa na ba yan para patungan ng korona? O baka hindi pa kayo handa, dito pa lang maghanda na kayo. Ihanda nyo, magkaroon kayo ng personal na Bible. Hindi yung born again na lang. Dapat ang paglilingkod, buo. Ang hamon natin sa bawat isa, mamatay o mabuhay kay Kristo tayo. Hanggang sa huli ng ating hininga. Mamatay man tayo sa paggawa, kung ang bitbit natin ay ang ebanghelyo ng Diyos,
we don't care. Dahil mas maganda ang ating inaantay mula sa Panginoon. So this is a spiritual condition that disgusts Christ. Ang isa sa natupok na sigasig para sa Diyos. Alam niyo yung disgusting sa Panginoon? Disgusted kay Christ? Malala po yung word na yon. No? Yung pagiging malahiningang Kristiyano. Kaya hindi po natin pwedeng baguhin ang hindi natin inaamin. Ang Laodicea ay may panlabas na tagumpay. Kung tingin po natin sa ating personal na buhay, kung hindi ka naman Laodicean church, walang problema. Di ba? Pero ito'y isang hamon. Kasi nga, wala pa tayo sa mundong ito. Isinulat na po ito ng mga naunang apostol bilang babala sa atin at hamon. So, ang mga bagay-bagay sa buhay natin ay hindi mababago at hindi natin kayang baguhin without realizing, without recognizing the reality. Dahil doon nakatala sa verse 17, yung mga bagay na totoo. Pwedeng may totoo, yung panlabas na tagumpay, pero walang panloob na sigla. Maraming Kristiyano masigla lang hanggang araw ng linggo. Masigla lang habang masaya ang grupo pag-araw ng linggo. Pero pagpatak ng Lunes, Martes, Miyerkules, wala na yung sigla, init, sigasig nung araw ng linggo. Bakit kaya? Siguro nga po may problema. So parang cellphone na mukhang buo. Lahat tayo may cellphone. Sino dito ang very concerned kapag gising sa umaga, chinecheck yung battery ng kanyang cellphone? Taas ang kamay. Be honest. Yung kayo, hindi kayo nag-check ng battery? Ha? Okay lang kayo? O nagkakahiyaan na tayo dito? Ha? Di ba? Pagising ng mata natin, anong chinecheck natin? Yung cellphone ng battery. Kasi takot ka na pag binitbit mo without checking your cellphone, pag gamit mo, ay, lobat. Kaya ang ginawa mo namang paraan, bumili ka ng power bank. Kasi ang laki ng takot mo kapag mag-travel ka, walang battery yung charge mo, anong yung gamit? Parang tayo, mga kapatid, anong gamit ng Panginoon kung tayo ay walang panloob na lakas? Pero may panlabas na kasiyahan. Ang laki natin ng problema. Ano sabi pag lukewarm? In advance, isusuka ka ng Panginoon, isusuka ako ng Panginoon. Di ba? May sukahan ho dito. Huwag natin sabihin, disgusting naman si pastor, nagsasalita ng mga, hello, ang Biblia ay nagsasabing, isusuka kita. Sino ang nagsabi? Si Kristo. Yung sinasayawan mo pag araw ng linggo at sumasayaw ka sa mundong ito, yun ang magsusuka sa iyo. So parang cellphone na mukhang buo pero 100% na lang ang battery, akala mo ayos lang. Pero malapit na palang mamatay. Kailangan makita natin ang tunay nating kalagayan. It is a church. It is you and me. Walang ibang kinakausap ang Panginoon dito. So hamunin po natin ang ating sarili. Ask God to show where you've settled. Anong parte ng buhay mo ang naging lukewarm? Ha? Anong parte ng iyong buhay ang lukewarm? Yung malahininga. Dati, nung una kang mapunta sa Murphy Church ng Christ to the Philippines, Murphy Church, nung unang punta mo rito, may dala-dala kang Bible, very, very sigla ka. Ngayon, 2026 na, where is your Bible? Yung mga bago lang po dito, makinig kayong mabuti. Yun ang sabi ng huling talata sa verse 22. Ang may pandinig, makinig.
Hindi ako ang nagsasalita. Nirere-echo ko lang ang sinabi ng ating Panginoon, which is the Lord Spirit, na nagsasabi, ang may taenga dapat buksan at makinig. Kapatid, bandang huli, ikaw rin naman na magsisisi. Naalala ko yung pinapanood ni Sister SP kahapon, ang pinapanood niya, ang tanong niya sa akin, bakit sa rapture, yung pastor, wala na ibang miyembro, yung pastor na lang umiiyak sa gitna ng nangyaring rapture? Wala na akong time para sagutin. Magtanong na lang tayo sa mahal nating pastor sa araw ng pag-aaral. Attend kayo ha? Hello? Lalo na yung mga taga-Antipolo. So hamunin po natin, anong parte? Dati nung una ka lang nakakilala sa Panginoon, pag tumalong ka, isang ruler, ang taas ng pagtalon mo dahil siya ka sa pagpupuri sa Panginoon. Ngayon, di ka na makaangat. Hindi dahil mataba ka, kundi wala ng kapangyarihan ang iyong panloob. Hindi mo itinatanggi si Kristo, pero hindi mo rin naman matanggap-tanggap. You are lukewarm. Dati nakapagtataas ka ng mga kamay, 2 kamay, ngayon kalahati na lang. Asa na yung 2 kamay na napakataas mo, na itinataas ng mga panahon na mahal mo si Kristo? Pag wala na po yun, we are a lukewarm believer. Anong parte ng buhay mo ang naging lukewarm? Be honest, not defensive. Hindi ho mababago yung pagiging lukewarm natin kung hindi natin marirealize, ma-recognize ang realidad. Lalo na kung tayo ay magiging defensive pa. Huwag niyo ho akong sasabihan, yabang naman ni pastor, kasama ho ko sa mensaheng ito. Kasama ang sarili ko, na tinititigan ko yung verse 17, Lord, una na ho akong nagtanong, Panginoon, anong parte ng buhay ko ang lukewarm? Number 2, respond with repentance. In Revelation chapter 3, verse 19, kaunti na lang po. I correct, ang sabi ng Panginoon, I correct and punish or discipline the people I love. So show that you are serious about your faith. Change your heart, change your lives. Sino nagsabi nito? Again, the Lord. Hindi ho namin, wala sa amin yung kapangyarihan para baguhin ang inyong isipan. Wala sa amin ang kapangyarihan para baguhin ang inyong buhay, kundi ang Panginoon natin na nagsasabi, change your heart and change your lives. Responds with repentance. The word I love, brothers, their lukewarmness disgusted him, but his loving heart was not changed because of it. Wow! Ito yung maganda sa Panginoon. Imagine niyo po, lukewarm na ang Christian, ang church nito. Pero hindi ito makapagpapabago sa puso ng ating Panginoon na nagmamahal. Kaya kung sasabihin natin, Jesus never changed, ito ang pinakamagandang i-claim na kahit mas malamig pa tayo, minsan sa ilong ng pusa, mga kapatid, still, Jesus loved us. Ikaw lang naman ang hindi nagmamahal sa Panginoon eh. Yung mga kapatid natin, nakikipagdigma na after the service, nakikipagdigma na naman sa mga chapters natin. Pero ikaw, kampante ka sa pinupuntahan mo. Diba? Pagsisihan mo yan. Pagdating ng araw, ikaw rin ang malulugi, higit sa lahat. Huwag natin sabihin, I'm born again, pag nag-rapture, kasama ako. Kung may repentance, yes, kasama ka. Kung walang repentance, even you are a believer, maiiwan ka because you are a lukewarm. That's why you need to respond with repentance.
Proverbs 3 verse 11, "My son, don't reject the Lord's discipline. Pay attention and don't be angry." In verse 12, the Lord corrects, He loves, corrects everyone He loves, just as a father corrects a child He cares about. Hindi mananahimik ang Diyos, mga kapatid. Kinakalabit niya tayo para gisingin. Ang tamang tugon, hindi guilt trip. Ano yung guilt trip? Yung pag-uusig ng sarili, kundi genuine turning. Kasi maraming guilt trip. Yung inuusig ang kanyang sarili, pero hindi naman nagbabago, hindi naman binabago ang isip at ang buhay. Meron ba nun dito? Simba tayo ng simba, hindi naman binabago ang ating buhay. Simba tayo ng simba, nananambahan tayo, pag-uwi, wala naman pagbabago ang buhay. Wala pa ring apoy panloob. Magbago ho tayo, mga kapatid. That's why you need to respond with repentance. Parang alarm clock. Sino ho may alarm clock dito? Ako natutuwa, yung aso namin, parang daig pa yung alarm clock. At minsan, sumasabay sa alarm clock. Yung 3 aso namin plus yung pusa. Pag tumunog na po ng 4:30, lahat ng yung 2 naming aso plus yung nasa labas, pag chinek ko po yung lahat yun, nakatunghay na sa asawa ko at nag-aabang ng kanyang pagbangon. Nauuna pa minsan sa alarm clock. At pag lumapit na po yung asawa ko, naku, tuwan-tuwa po yun. Di ba may mga aso pag sumalubong sa kanyang boss, tuwan-tuwa. Talaga namang, hey, tumahimik ka. Di ba? Yung alarm clock, sino dito may alarm clock tapos sinigawan ka? Nung alarm clock. May alarm clock ba na, hoy, gumising ka na, toot! Di ba? Walang alarm clock na ganun, di ba? So yung parang alarm clock, di ba, hindi ka nito sinisigawan para lang gisingin ka o guluhin ka, kundi para gisingin ka sa oras na dapat mong gawin. So ang pagsisisi ay hindi parusa, mga kapatid, kundi paanyaya, pabalik sa tamang gising. Si Lord minsan nag-iitsurang alarm clock sa buhay spiritual po natin. At minsan yung kapatiran po natin ginagamit yan pangkalabit sa iyo. Para lang magising ka o magkaroon ka ng tamang gising kahit hihikab-hikab ka pa. Ang hamon, don't ignore the alarm. If God is convicting you, don't delay. Repent, realign, reignite. Last, reignite the relationship. Revelation 3:20. Ang sabi rito, "Here I am. I stand at the door and knock." So kahit na malamig ka o malahininga ka, kumakatok pa rin si Jesus. Di ba? Lukewarm, malahininga na. Nasaan si Jesus? Mga kapatid? May bisita ba kayo na kumakatok sa pintuan nyo na nasa loob na ng bahay nyo? Sino po dito yung nagkabisita na hindi mo pa binubuksan, nasa loob na tapos kumakatok? Hello, Sister Bing. Hello, Sister Bing. Si Lord nasa labas. Di ba? Nasa labas. Kaya siya kumakatok. So, ibig sabihin, maraming Kristiyano na ang estado ng kanyang spiritual ay malahininga, kaya si Jesus kumakatok. At ang malungkot, nasa labas pala si Jesus. Kaya i-check natin, puso natin. So kahit na malamig ka o malahininga ka, kumakatok pa rin si Jesus, pero tandaan, ang solusyon ay hindi activity, kundi intimacy. Kasi maraming nag-aalab kuno kapag may activity.
Lalo na, malapit na naman ang summer. Marami na naman magiging alive. So ulitin ko po, ang solusyon, hindi activity. Ang solusyon, hindi rin ministry. Kahit may ministry ka, pag wala kang intimacy, you are a very lukewarm believer. Kakatukin ka pa rin ng Panginoon. So parang fireplace na namamatay ang apoy, hindi kailangan ng bagong kahoy, agad. Ang kailangan lang ay hipan muli ang baga. Alam niyo po, nung araw, ang saingan po namin at panggatong namin ay mga palapa ng nyug. Napakaswerte niyong mga kabataan kung hindi na kayo nagsasaing ng palapa ng nyug. At yung palapa ng nyug, hindi ho yan inihahatid ng may-ari ng bundok. Yan ay aakyatin pa namin sa bundok ng may bundok para manguha ng tuyong palapa ng may palapa at kakalisin namin at puputulin namin ng 2 haba ang ruler. At maganda pa yon, pantay-pantay sila. Pero ipanggagatong lang. At wala kaming kalderong maputi, lahat ay maitim. Lasang usok ang ilalim, lasang usok ang ibabaw ng kanin. Pero ang sarap namang kainin. Hindi lasang gasul. Diba? Hello sa mga taga-bundok dyan. So, hinihipan po namin pag wala ng baga, pero may baga pala yun sa ilalim. Kailangan lang hipan. Kaya yung mga nanlalamig nating kapatid, kailangan dyan hihip. Hipan mo. O, practice. May kawayan pa nga kami. Siguro, alam ito ng mahal natin pastor kasi lumaki din siya sa probinsya. Di ba, pastor, no? Gumagawa kami nung kawayan na merong butas talaga yon at ang ganda nga ng tunog nun. Tapos maya-maya, wala nang kahoy yun, pababagahin mo lang. Ganun po tayo, mga kapatid. Kaya si Lord, inaabot pa rin ho tayo. So, kailangan lumabas yung muna yung baga. So, ganun ang relasyon natin sa Diyos. Huwag hayaang mamatay ang init. So, pagsasagawa natin, mga kapatid, spend time with Jesus daily, not out of duty but delight. Magpipray ka kasi tungkulin ko ito eh. Magpipray ako kasi ako ang leader eh. Hindi, magpray ka with Jesus. Spend time. Sabi mo sa katabi mo, spend time with Jesus. Yung mga may asawa, minsan hiwalayan yung asawa. For a moment. Sabi ni Paul, di ba? For a moment lang naman. And spend time with prayer. Hindi ka ba nagsasawa sa mukha ng asawa mo? Paminsan-minsan pagsawaan mo. Tapos mamaya, balik kayo. Ganda talaga ng asawa ko. Di ba? Ganun lang. Pero yung paalala ng mga pastor natin, tigilan ng paglalandi, hanapin muna si Kristo. Di ba? Ayun. Spend with time with Jesus. Kasama si Jesus, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa kasiyahan. Let the fire return as you enjoy His presence again. Hanggang hindi bumabalik yung apoy ng presensya ng Panginoon, don't stop praying with the Lord. Kahit nag-iisa ka, mag-spend ka ng time with the Lord. Alam niyo, may turo nga bakit si Jesus ini-insist niya yung private prayer life mo rather sa prayer group. Kaya si Lord nagturo na pumasok ka sa kwarto mo at makipag-usap ka sa Diyos na hindi mo nakikita. And God will reward you. So, in our conclusion, salt versus
sugar. Ano kaya to? Mga kapatid, sino ang mahilig dito sa asin? Takot tayo sa asin, di ba? Pero mahilig tayo sa maalat. Sa sugar, sino ang gusto dito matamis? Pero alam niyo po sa pag-aaral sa Amerika, between salt and sugar, ang sugar po, yung salt, minsan nagagawa nating iwasan. Kasi obviously, dahil ito ay sumisira ng ating bato. Bato. Say again, bato. Kaya ayaw natin ng maalat. Pero di umano sa pag-aaral, ang sugar is a silent killer ng ating mga bato. So, ganito rin po ang apathy. Apathy is a silent killer in the church. Ang ikinatatakot po namin, baka kayo ay humihinga pero ang totoo, patay na. But Jesus is still knocking, calling us not to settle for survival, but to burn again for winning souls. Kung nanlalamig ka, kung nanlalamig tayo, huwag kang manatili sa ganong estado. Diyos ang nagsimula ng apoy sa buhay mo, siya rin ang muling magpapaliyab nito. So hamunin ang sarili, mga kapatid. Evaluate one area in your life where passion has faded. Maraming area sa buhay po natin, pero saan doon? Yung lumipas na yung apoy, kumupas na yung init ng pagmiministeryo mo, yung init ng pag-ibig mo kay Kristo. Nadito ka ngayon, ang imbitasyon maglingkod for the Lord, fully for the Lord. Pero anong ginagawa ho natin? Check yourself. Evaluate yourself. Repent and talk to God about it honestly. Walang sugar coat. Evaluate, repent, and reconnect with Jesus daily through worship, through the Word, and witness. Hindi kanya ginawang malahininga, kapatid. Hindi ka tinawag para maging malahininga. Hindi ka na born again para maging malahininga ang iyong buhay. You were called to burn for His glory and for winning souls. Pwede po ba tayong tumayo? And before I close in prayer, mga kapatid, let's sing this song. Alam niyo itong kantang ito. Hindi lang ito para ias natin sa Lord yung hipuin ng Diyos ang lupain, ang bansa. Isama na natin yung ating mga sarili. Kung tingin mo, maalab ka, huwag mong pansinin to. I-ignore mo to. Yung mga narinig nyo, kung tingin nyo, nag-aalab na kayo inside of your life. Neglect. Reject it. Pero kung may mga area ka sa buhay, kaya hindi ka makasunod sa Panginoon, sa ating evangelism works, baka may area dyan na faded na, kupas na. Ayaw naman namin na mag-evangelize ka pagtapos na ang rapture, mga kapatid. Huwag nating hayaang magmukhang bida-bida. Gawin nating totoo sa harapan ng Diyos, yamang tinawag ka rin lang para maglingkod sa Kanya. Pag-alabin mo, baguhin mo ang takbo ng iyong isip, baguhin mo ang buhay mo for the work of the Lord. Amen? So let's sing this song. Wala akong pakialam kung anong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Wala akong pakialam kung paano mo ito kakantahin. Wala akong pakialam kung paano mo ito
iuunawain, i-interpret. Isa lang ang alam ko. Gusto ko, sa buhay ko, may gawin ng Diyos. I-reignite niya, i-reconnect niya muli ako kung ano yung mga bagay sa buhay ko ang nagfe-fade na. Hallelujah. Hindi ko rin kayo utusan kung magtaas kayo ng kamay. Alam nyo yan, yung pagtataas ng kamay, baka sabi ko nga, baka dati, ang init-init nyo, taas talaga kayo ng kamay. Ngayon, tumatagal ang taon, yung mga kamay na dating may alab, wala nang apoy. So this is your right time para i-reignite muli ang mga bagay na yan sa buhay mo. Lord, we need mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit Hallelujah. to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. We need to Pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Your people, O God. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cared for me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. We humbly come before you. Oh, Jesus. We don't deserve of you what we ask, But we yearn to see your glory. to restore This dying Spirit touch your church, steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, hallelujah, Lord. Come on, Spirit of God, we invite you to move in your mighty way. with your passion once again. I want to care for others like Jesus cared for me. Let your rain fall upon me. Holy Spirit, touch your church. hallelujah. Fill the hearts of men. Yes, Father. Revive us, Lord, With your passion passion once again. Reignite I want to care for others like Jesus cared for me. Let your rain fall upon me. Let your Let your rain rain
Let your rain, Let your rain fall upon me. Hallelujah. Let's praise the Lord. Lift up your face. Lift up your praise to God. Hallelujah. Oh, Spirit touch. Spirit touch your church. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we glorify your name. Hallelujah. We glorify your name. Spirit touch your church. Spirit touch. Oh, hallelujah. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Spirit of God, touch your church. Touch your church. Hallelujah. 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 Spirit touch. Spirit touch. Spirit touch. Spirit touch. We glorify your name, Lord. Oh, Jesus. You are the baptizer of the Holy Spirit. Panginoon, narito po kami nakatayo sa iyong banal na harapan, sa iyong banal na presensya. Narito kami, Panginoon, ibinababa namin ang aming mga sarili. Hinihingi po namin, Lord, na tulungan niyo po kaming ma-evaluate ang aming mga buhay. Kung saan po yung mga parte ng buhay namin, Panginoon, na wala na pong apoy, wala na pong lagablab. Yung wala ng init, Panginoon. At totoo, magagawa po namin ang maraming bagay, even without your help, even without the fire and the anointing of the Holy Spirit. Pero iba pa rin, Panginoon, yung meron kaming kapangyarihan, yung meron kaming dunamis, yung merong lagablab at apoy kami sa loob. Hindi kami mga believer, Panginoon, na sugar-coated. Hindi kami mananampalataya at mga worker, Panginoon, na nababalot lamang ng matamis. Ang nais namin mabalutan ng iyong kapangyarihan. Ang nais namin, Panginoon, yung kapangyarihan ay binigay mo sa iyong mga apostol, sa iyong mga naunang disipulo. Iisa lang, Panginoon, ang tinagap naming Espiritu. Ang sabi ni Apostol Pedro, iisa lang ang ibinigay mong Espiritu. Yun ang iyong Espiritu, Panginoong Diyos. Lord, muli po ninyo kaming i-connect sa inyo. Muli mo po kaming i-ignite. Yung mga kaloob ninyo, Panginoon, na mga spiritual na kaloob, baka faded na, Panginoon. Yung mga bibig namin na punong-puno dati ng pagpupuri at pagsigaw, baka faded na, Panginoon. Nahihiya na naming sambitin ang pangalan ni Jesus. Baka faded na, Panginoon. Yung desire ng aming puso, na kahit na may projector, Panginoon, nahihiya na kami magbitbit ng Biblia. Baka faded na to, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami.
Pinagsisisihan po namin, Panginoon, yung mga bagay na binigay niyo sa amin noong una na ngayon ay unti-unti na pong nawawala ang apoy. Patawarin niyo po kami. Makita ng bawat isa sa amin, Lord, ang pang-aagaw ng mundong ito. Makita ng aming mga mata na unti-unti kaming hinihila pabalik sa mundong ito. Dahil sa mga magagandang ipinapangako nito, Panginoon. Sana po, buksan niyo ang aming mga mata. Katulad ng dati. Sana po buksan niyo yung aming mga spiritual sensitivity, Panginoon. Para madama namin, Lord, na kumikilos ka na sa aming kalagitnaan. Kumikilos ka na sa aming mga buhay. Nadadama namin ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, ako'y natutuwa na maalala yung 7 lalaki na kahit ang ministeryo nila ay magbahagi ng pagkain, pero pinuspos mo sila ng apoy ng Espiritu. Lord, yung pagsiserve sa table ng 7 lalaki, kailangan nila yung Espiritu mo, Panginoon, ibinigay mo sa kanila how much more we are. Hindi naman po kami lahat nagsiserve sa table. Lahat kami, Panginoon, nag-evangelize. Lahat kami nagnanais na maglingkod sa iyo, Panginoon. Nais namin, Lord, lahat ng dinidesire namin mabahagian. Madala namin sa iyong kingdom. We need the holy fire of the Holy Spirit. We need the mighty presence of our Lord Jesus, our great God. I pray, Panginoon, na ang Christ to the Philippines Marpi Church ay maging naglalagablab na iglesia pagdating sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Nataglay ang apoy ng banal na Espiritu sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At lahat ng dinadala mo na bagong tao sa lugar na ito ay maramdaman nila ang apoy na banal na Espiritu. Kabataan man, lalaki man, may asawa man, maramdaman nila ang apoy ng banal na Espiritu sa iglesyang ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! We give you glory, O God. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabba Shinkadala Karabababaraba. Rabba Sokko Rabababo. Andala Rabababarabaye. We give you glory, our great and mighty God. Jesus! 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 Touch your church to see the heart of men. Revive us, Lord, with your passion once again. Someone who cares for others like Jesus cared for
Sabay-sabay po natin palakpakan ang Panginoon. Tayo po ay kakaloob na po ng ating mga tithes, offering. Yung mga hindi pa po nakaalam, meron po tayong box din po sa likod. If you want to, yung drop po doon yung mga offering sa Panginoon, pwede din po. Meron din po dito sa harapan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Palapakan pa nga po natin minsan pa ang ating Panginoon. Tayo na po tayong lahat at dumako po tayo sa ating closing prayer and benediction. Amen. So, kailangan po talaga nating maging on fire. We need the power of the Holy Spirit for us to be able to evangelize, to bring more souls for Jesus. Kailangan talaga natin ang power of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya lagi po nating asamin, i-desire sa puso natin, and this church must be always on fire